Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Ito pa lang ito pa lang mga self-confessed hitman at itong mga miyembro ng Davao Death Squad o mga DDS na si Edgar Matobato at si Arturo Las Cañas ay nasa ilalim na pala ng protective custody ng International Criminal Court o ICC. Yari si Duterte na ito, mga kababayan. Malamang nagsalita na itong mga ito at nag-witness na laban dito sa ginawang di umano'y drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Bato de la Rosa. Ayon kay De Lima, mga kababayan, na itong ICC ay in-scrutinize na and vetted their claims, particularly those of Las Cañas, who was reportedly granted partial immunity. Si Mr. Matobato, ang alam ko, was able to leave second quarter of last year. Eventually, they assessed him and that's why kailangan na niyang umalis para maging easier yung magiging access ng ICC sa kanya. Sabi ni De Lima na itong dalawang witnesses ay crucial to the ICC's investigation into the alleged extrajudicial killings linked to the Duterte administration. At syempre, mag-react itong mga DDS at sinasabi na may kanalaman itong gobyernong Marcos dito sa paglabas ni Matobato at ni Las Cañas. Pero sabi mismo ni Bersamin, mga kababayan, sabi niya, wala kaming masabi dyan dahil we have no connection with Mr. Matobato. Whatever his purpose in going out, we cannot control that. Kasi nga may kumakalat na ayon po mismo sa New York Times, itong si Matobato ay umalis po sa bansa kasama po ang kanyang asawa at kanyang dalawang stepchildren. At sinabi rin ni Bersamin na ang palasyo ay hindi naman in-encourage o diniscourage ito nga si Matobato na umalis dito sa bansa at magbigay ng kanyang testimony dyan po sa ICC. Laban po dito kay Rodrigo Duterte, dito po sa drug war ni Rodrigo Duterte. So yan, mga kababayan. So, yari si Digong neto. Ito po kasi mga mga testimony nila napaka-crucial. Bakit crucial? Sila po kasi yung may account ng sila mismo inuutusan di umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na manggurgor. Sila kasi ay mga dating hitmen ni Duterte. At yun nga, miyembro ng Davao Death Squad na pilit na sinasabi ng mga Duterte na hindi po nag-e-exist. Sabi nila wala namang Davao Death Squad. Pero si Duterte mismo nagsabi dun sa hearing ng ng Quadcom Diba, sinabi niya mismo na merong Davao Death Squad. So, ayan mga kababayan, ang aabangan natin. Naku po. Mukhang may kalalagyan na talaga ito si Duterte. Kasama to si Bato de la Rosa at ilang dating PNP chiefs. Kasama dyan sino ba yung isang PNP chief? Si Albayalde. Sino pa ba yung isa? Yung malaking tao. So, ayan mga kababayan, ang aabangan natin. At mukhang seryoso talaga itong ICC na mag-aay ng mabigat na kaso laban dito kay Duterte. Kasi alam niyo mga kababayan, marami nagsasabi, ang tagal-tagal niya ng ICC, bakit hanggang ngayon wala pa rin nangyayari? Kasi mga kababayan, gusto ng ICC na kapag sila ang kumilos at inumpisahan na itong investigasyon at magsampa ng kaso laban dito sa mga perpetrators ng EJK, gusto nila sure ball. Mahirap kasi yung yung banat ka lang ng banat, ganyan, tapos walang mangyayari, matatalo lang sila sa kaso. So, gusto lang ng ICC na makasigurado na matindi ang kanilang laban at marami silang hawak na ebidensya laban po dito sa mga perpetrators ng EJK dito sa Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya wag po kayo mainip dun sa mga inip na. Relax lang kayo. Dahil ito na nga, dalawa na po, si Edgar Matobato at si Arturo Las Cañas, mga kababayan, ay nandiyan na, hawak na po ng ICC. At malamang nagbigay na po ng kanilang mga statements at binulgar na kung ano ang mga ginawa ng mga Duterte
na may kinalaman po sa fake, sabi nila, fake war on drugs, mga kababayan, nung panahon ng Duterte administration. At ito mga kababayan, congratulations pala kay Mayor Hanny Lacuna. Isa po si Mayor Hanny Lacuna sa top performing mayors dyan po sa National Capital Region. At sa buong National Capital Region, siya po ang pang-apat mga kababayan. Ito, congratulations po Mayor Hanny. Kaya hindi kami naniniwala sa mga trolls na naninira sa inyo. Kasi meron po kayong totoong resibo na ginagawa at ito ay para sa lahat ng Manileño, hindi yung pang sariling interest lamang. Ayan mga kababayan, So nanguna po sa top performing mayors, dyan po sa NCR, Joy Belmonte, Vico Soto, Belmonte, Quezon City, Vico Soto, Pasig City, Calixto, Pasay City, Mayor Hanny Lacuna, City of Manila, Makati, Abi Binay, West Gatchalian ng Valenzuela, Olivares ng Parañaque, Nabotas, Tiangco, Ginny Sandoval ng Malabon City at Marikina, Teodoro, Marcid Teodoro. So, pang-apat po, Mayor Hanny Lacuna, congratulations madam So, ibig sabihin lang, maganda ang pamamalakad ni Mayor Hanny Lacuna dyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya yung mga naninira, mga trolls, naku po, sa totoo lang, yan po ay ginagawa nila para siraan itong incumbent mayor dahil nga po mag-eleksyon na at gusto nilang ibalik yung mga tulongges. Katulad nito mga kababayan, katulad nitong mga paninira na ito. Itong paninira tungkol sa basura. Itong basura, naging issue na sa kanila mga kababayan Ano ba nangyari dyan sa basura na yan? Ito. Kung may pera sa basura, may sabotahe din sa basura. Ito, basahin ko lang mga kababayan kasi ito. Etong issue sa basura na binabato kay Mayor Hanny Lacuna kasi ang dami pong basura na nagkalat niya sa Maynila sapagkat hindi na po hinakot ng unang kontraktor. Kaya nga nagkaroon na sila ng panibagong kontraktor. 2 pong kontraktor ang kinuha ng lungsod ng Maynila kasi yung isang kontraktor na humawak po ng District 1 to 6 hindi po kinaya. Kasi biruin mo isang kontraktor lang. Isang kontraktor na yon ay kinuha po nung nakaraang mayor. So ngayon po, 2 na po para hindi po mahirapan na talagang makapagbigay ng serbisyo sa paghahakot at pag-dispose ng basura. Kaya lang ang nangyari mga kababayan, mukhang nagkaroon ng sabotahe. Ito nga inside job, basurang black ops ni Iscorap at ni Leonel. Guys, binabasa ko lang to. Baka sabihin na naman binabanata natin. Ito binabasa ko lang yan. Kitang-kita niya naman sa screen yung Leonel, ito yung yung kontraktor ng basura dati. Yan po yung kinontrata nung dating mayor. Okay, ano nangyari ba? Kasi may sinasabi sila may utang daw na 500 million pesos ang lungsod ng Maynila dito sa Leonel Totoo ba yan? Ito. Utang o sadyang hindi kinukuha ang bayad? Mukhang may sabuatan ng tropang basura collector ni Iscorap. Binabasa ko lang para siraan si Lacuna. Noong Hulyo pa lang nagsimula ng magkaproblema sa pangongolekta ng basura ang grupo ni Leonel. Yung pala may pakanana itong sabotahe laban kay Lacuna dahil sa plano ng kanyang tropa na si Iscorap na tumakbo sa eleksyon. Hindi na nga nangolekta ng basura nitong nakarang holiday, kaya ang resulta napakalaking backlog ang napunta sa bagong contractors. Pero gaano nga ba kalapit sina Iscorap at Leone? Sila-sila lang naman ang magkakasama tuwing may withdraw at deposit sa Swiss accounts nila. Nako. Totoo ba ito? Si Leone pa nga ang malalaking financier ni Iscorap kaya nagagamit nila ang impluensya ng Yabang's Choice para makapagtipon ng mga bayarang chairman at ex-chairman. Sino nga
namang basura collector ang biglang nakapag-Aurora Borealis sa Iceland, di ba? Ayan mga kababayan. So ito raw, yan, sa ating screen ay hindi naman daw totoo. Fake news daw yan na merong ang utang ang lungsod ng Maynila na 500 million dito po sa Lionel. Ito pong dating kontraktor ng basura. At ito naman mga kababayan ay litrato. Ayan po, nakikita nyo naman. Kasama po ang Lionel. Yan. So parang pinalabas dito nang nag-post na close na close. Ito pong nandyan, yung dating mayor, dyan po sa kontraktor ng basura. At sila po, ayan, meron pong banding sa Switzerland. Ayan mga kababayan, Swiss di ba? Pag Swiss, Switzerland. So ayan mga kababayan, yung closeness baga ng unang kontraktor ng basura, dyan po sa dating mayor. Ayan mga kababayan, ayan po ang sinasabi ng ng post na iyan na parang may nangyaring sabotahe at may kuntsabahan at may sabuatan para masira itong si Mayor Hani Lacuna dyan sa issue ng basura. Ito mga kababayan, pakinggan lang natin yung interview kay Mayor Hani Lacuna. Tungkol nga dyan sa nangyaring sinasabi nila na ito guys, yung tungkol sa basura. Ano ba talaga nangyari dyan? Mas maganda marinig natin sa bibig mismo ni Mayor Hani Lacuna. Sabi nga ng partner ko, 25 years na ho sila ang banggit niyo hong Lionel, yun ho ang sabi nga ng partner ko, 25 years na ho sila ang kontraktor ng pangongolekta ho ng basura. Ano ho nangyari? Yeah. Bakit to Ba't kailangan silang palitan? Oo. Ano ba nangyari? Natapos na yung kanilang kontrata? Yearly naman po ang bidding ng kontrata para sa basura. Okay, hindi po pala si Mayor Hani Lacuna ini-interview si Attorney Princess Abante, spokesperson ng Office of the Mayor. Okay, ito po yung paliwanag nila. Ano ba talaga totoo? May utang ba? Hindi ba kinuha yung bayad? O talaga bang sadyang hindi binayaran ng lungsod ng Maynila na binibintang ng mga trolls? Ito, baka makinig tayo para alam natin ang totoo. What they said, hindi sila nag-bid. Unang-una, decision nila kung mabibid sila o hindi at ano yung dahilan nila sa hindi napag-bid. So we will follow the government procedure in awarding contracts to private suppliers. Hindi sila sumama sa bidding, yung Lionel. Baka sabihin ni Chapuera, hindi po talaga sila sumama sa bidding. So, doon sa nanalo sa bidding, si Metroways at si Sileco. Kailan ho nangyari yung bidding na yan, ma'am? Bago lang? Last year, kasi nag-start ng January. So, So every year po yun, kailan nangyari yung actual bidding. every year po yun, Attorney Abante, nagre-rebid ang Lionel. Yes. Walang automatic renewal ng kontrata po nila. As far as I know, hindi po siya automatic. Ano po yan kasama po yan sa government procedures Yes, So, totoo yun. yung validity ng contract nila, if the contract ends, the government agency needs to bid a contract, So, if their contract was yearly, then the bidding needs to be yearly. Yun, meron daw pong pagkakautang ang lungsod ng Maynila sa kanila ng 561,440,000. Totoo po yun? So, well, una-una, pag sinabi mong utang, is this utang from previous years? As far we have verified with the City Treasurer's Office, wala po kaming pending other payments sa Lionel from previous years. Alam ko na kinukumpleto ang payments for the 2024 contract. As part of the procedure, alam ko na kinumply na lahat ng proseso para ma-issue ang pending payments for Lionel. And as far as my records the records that were shown to me, hindi din naabot yon din sa amount na sinasabi nila. So, I do not know where they got the data from. I'm just relying from the records that we have sa City Treasurer's Office. Attorney, Okay, so merong pending, pero hindi ganun kalaki, 500 million. Alangang bayaran nga sila ng buo kung nagkalat nga basura, hindi nila hinahakot. So merong pending, syempre. Depende sa accomplishment mo yan kung magkano ibabayad sa iyo sa pagkakaalam mo ninyo, kailan pa ho nag-umpisa itong problema na hindi ho nakokolekta yung basura? At ano ho ang ginawa ng lokal na pamahalaan? Kasi araw lang ang lilipas sa isang araw, puno na Alam yan. niyo naman po sa Manila, masyado kaming congested, So, magkaroon ng
ng hindi kumpletong pagkolekta ng isang araw, it would really cause a lot of delay. So, kung may mga initial reports na tong 31, may mga hindi na kumpleto na hakot. Siguro may initial na nakasada, hindi na nabalikan yung iba, nadagdagan pa ng January 1, January 2, and nagkakaroon ng, although nag-dry run si Teleco at si Metro Waste ng December 30 at December 31, yung full operations ng January 1, they were adjusting to the volume of trash being collected. So I think nadagdagan siya, kaya may mga naiwan na natambakan ng mga basura. And kaya from January 1, ang utos na kagad ni Mayor, 24/7 operations ng mga haulers natin. Ilang araw po? Tuloy po natin to ginagawa. Sa pagtaya po ng lungsod ng Maynila, ilang araw bago maibalik sa normal yung collection ng basura dyan sa inyo? And masabi natin na wala na yung tambak ng basura sa mga kanto-kanto. Yeah, we are working na dapat in the next week, mas ma-normalize na yung collection ng basura. Ang target nga ang initial nga na target ni Mayor dapat in the last this week pa lang, the first week of January 2025, wala na silang backlog, no? Kaya tuloy-tuloy yung nagdagdag na rin ng mga deployed trucks ang Teleco para to make sure na mahakot yung tambak habang yung regular operations nila ay hindi masisira. Okay, ma'am, ito lang may nag-text na sa akin from Santa Ana. Since January 1, wala pong nagko-collecta dito sa Santa Ana. So that's like 6 Saan po kayo days. sa Santa Ana? Taga Santa Ana din po ako. Ayun, ma'am, pa-text nga sa akin ulit kung saan kayo particulars sa Santa Ana. Opo. So- Kailangan para din po ma-verify namin kasi Yes. monitor din namin yung mga collection. Nandito ako ngayon sa Santa Ana ngayon. Opo. Hindi naman- Yung, Opo. Pero nag-commit ho ba yung previous na talaga until the 31st sila po ang mga kolekta? well, it's part of their contract, so we Exactly. expected na they will comply with their obligations. Hindi daw ba, wala daw bang halong politika yung pag-severe ng contract with Lionel? Again, sila, in their own statement, sila ang hindi nag-bid. So, baka sila po ang may halong politika dahil we know who they are friends with. So, hindi naman namin, hindi para sa amin, sa bidding, wala naman politika sa bidding. Babalikan niyo ho ba sila dahil hindi natupad at hindi kinolekta until sa very last day ng kontrata? The city will investigate together with the city legal's office to see if there are matters that we need to address with them after all this. Yes. Okay. Sige ma'am, Attorney, good luck thank you po. po, ha? Medyo marami-raming trabaho pa yung gagawin at marami pa pong Yes lugar sa po, pero Manila may nakakaasa reklamo. naman po ang mga Manileño sa pangunguna ni Mayor Hani Lacuna na masisiguro natin na malilinis natin to lahat to. Nakatutok si Mayor Hani at pinagutos niya nga na ma-make sure as early as possible in the next coming week magiging regular. Babalik din po tayo sa normal sa ating basura. Alright. Okay, so yan mga kababayan, narinig natin si Attorney Princess Abante, spokesperson ng Office of the Mayor. So, yan mga kababayan, ginagamit kasi ng kalaban sa politika yung basura na yan. Na ang may kasalanan naman ay itong yung dating kontraktor ng basura na ang nangyari ay meron po daw di umanong sabuatan para sabotahe etong si Mayor Hani Lacuna at yung kanyang administrasyon dyan po sa lungsod ng Maynila. Ganun po talaga mag-i-eleksyon na kasi kaya nako mga kababayan, yung mga kampi nila yun ang ngayon na sinasandalan nila at nakikipagsabuatan na sila kung kani-kanino para masira ang imahe ng lungsod ng Maynila sa pamumuno ni Mayor Hani Lacuna. Pero mga kababayan, kung titingnan ninyo, ito, di ba, linaw-linaw naman na napakaganda ng pagpapatakbo ni Mayor Hani Lacuna dyan po sa lungsod ng Maynila. Pangit lang naman ang performance ni Mayor Hani Lacuna doon sa mga trolls doon sa mga pinakalat na trolls ng kalaban Pero mismo, yung mga nagko-conduct ng mga pulso ng bayan, kagaya ng Social Pulse Philippines, nakikita nila na talagang maganda ang performance ni Mayor Hani Lacuna. Kaya wag po kayo maniniwala dyan sa mga chismis-chismis sa pakalat ng mga kalaban. Mas maniwala po kayo dito sa mga legit na mga balita na makikita natin dito sa social media. Okay, so yun lang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.